Noong unang panahon, may 3 munting baboy na naninirahan sa gubat. Isang araw, habang naglalaro sila ng laro ng pusa at daga, nadulas ang panganay na baboy habang tumatakbo ng mabilis. Aray! Napansin niyang may maliliit at makukulay na bola sa lupa at nagtanong, "Ano ang mga ito?" Tumingin sila sa paligid. Nakita nila ang malaking makina na may makukulay na bola sa loob. Pinihit ng gitnang kapatid ang hawakan ng makina upang maunawaan kung paano ito gagana. Dilaw, berde at asul na bola ang nahulog sa lupa. Kinuha ng bunsong baboy ang isa at sinabing, amoy candy, kuya," at sinubo sa bibig niya. Ngumuya siya ng ngumuya at napasigaw sa tuwa. "Ito ay bubble gum!" Yay! Ngumuya silang lahat ng makukulay na gamis at pinalobo ang mga ito. Nakita ng maliit na baboy ang pulang gami sa makina. Oh, strawberry kaya yun o lasang cherry? Pinihit niya ang hawakan ng makina ng mabilis. Nang malapit nang mahulog ang pulang gum sa kanyang kamay, biglang tumalbog ito at gumulong sa kagubatan. Kaya hinabol ito ng munting baboy. Yumuko siya sa lupa at naghanap-hanap sa paligid. Doon sa maraming sanga, may humawak sa kamay niya mula sa halamanan. At iyon ang kamay ng malaking masamang lobo. Tulong! May lobo! Agad na tumakbo ang maliit na baboy sa kanyang mga kapatid. Sa takot ay nagtago ang 3 sa likod ng makina. Dumating ang masamang lobo sa hardin at inumang ang kanyang ilong sa nakita niyang makina. Hindi kasi siya mahilig sa laruan. "Halika rito, pigis! Kung hindi, hihipan ko at sisirain ng makinang yan," sigaw niya sa mga baboy. Sumagot ang maliit na baboy, "Hindi mo ito masisira." Huminga ng malalim ang lobo at humihip. Pagbuga niya, natumba ang makina at nabasag. Tumapon sa lupa ang lahat ng gamis. Oh, ano ang mga karumal-dumal na yan? "Sa amin yan, hindi sa'yo," sabi ng gitnang kapatid sa lobo. "O talaga? Akin na sila ngayon," sabi ng mayabang na lobo. Di mo pwede kainin yan. Talaga? Panoorin mo ko. Sinubo ng lobo ang lahat ng gamis sa kanyang bibig. Habang umumuya siya, sabi niya, "Pero di naman natutunaw to." "Nguyain mo, tapos palubuhin mo. Tingnan mo kung paano mo sinayang ang lahat," sigaw ng baboy. "Kaya kong palubuhin to, no?" sabi ng lobo at humihip ng buong lakas niya. Humihip siya ng humihip hanggang sa ang laman ng kanyang bibig ay naging higanting lobo. Sobrang laki na lumipad siya sa langit at naglaho. Tulong! Ang matalinong ideyang ito ang nagligtas sa mga baboy na maging pagkain ng masamang lobo. At iyon ang napala ng tusong lobo sa kaniyang kasakiman. Ano bang malay ko? Noong unang panahon, sa pinakamagandang bahagi ng kagubatan, masayang namumuhay ang isang inang baboy at ang kanyang 3 biik. Isang araw, sinabi sa kanilang ina ng bunsong biik na si Gurky, ng gitnang biik na si Torky, at ng panganay na biik na si Porky na gusto nilang mag-camping. "Nay, nagbakasyon lahat ng mga kaibigan namin. Wala kaming makalaro. Kung papayagan mo kami, gusto namin mag-camping sa tabi ng lawa." Hindi matanggihan ng inang baboy ang kahilingang ito ng mga anak. "Magandang ideya, mga anak. Siyempre naman pwede kayong mag-camp. Pero pumili kayo ng tamang lugar at siguraduhing matibay ang mga tolda, okay?" Yay! Kinabukasan, umalis ang magkakapatid para mag-camping. Ngunit habang naglalakad sila sa kagubatan, isang lobo na may matatalas na ngipin at galit na mga mata ang sumunod sa kanila.
Ayan ang masarap na almusal na magpapabusog sa akin bukas ng umaga. Ngunit hindi napansin ng magkakapatid na sinusundan sila ng lobo. Dumating sa wakas sina Gurky, Torky at Porky sa baybayin ng lawa at nakahanap sila ng magandang lugar. Una, ang pinakabatang baboy na si Gurky ay gumawa ng tolda malapit sa isang puno. Mabilis niyang inipon ng malalaking dahon para gamitin sa kanyang munting tolda. At bago mo pa masabi na, Totoy, baboy, palaboy, tapos na siya. Lumapit ang panganay na si Porky sa nakababatang kapatid at tiningnan ang tolda. Ang ganda ng tolda mo, Gurky. Magaling. Pero sa tingin mo ba ay matibay yan? Oo, syempre matibay, Kuya Porky. Nagpasya naman ang gitnang kapatid na si Torky na gawin ang kanyang tolda mula sa mga tambo. Tinipon niya ang mga tambo sa lupa at mas mabilis pa sa pagsasabi mo ng Totoy, baboy, palaboy ang pagbuo niya ng tolda. Ngunit nang lumapit ang kuya niyang si Porky at nakita ang tolda na gawa sa mga tambo, binalaan niya ang kapatid. Torky, ang ganda rin ng tolda mo. Pero mapoprotektahan ka ba ng tambo mula sa panganib? Syempre naman, Kuya. Pinili ko ang matataas na tambo, kaya hindi masisira ang tolda ko. Dahil maagang natapos ng dalawang batang baboy ang kanilang mga tolda, naglaro na sila at nagsaya na siyang talagang dahilan para bilisan nila ang paggawa ng mga tolda. Sa kabilang dako, ang pangit na lobo ay maingat na pinagmamasdan sila ng palihim. Sinimulan naman ni Porky na gawin ang tolda niya mula sa makakapal na sanga ng puno. Maghapon siyang nagtrabaho at nang matapos siya, meron na siyang isang matibay at ligtas na tolda na magpoprotekta sa kanya sa anumang panganib. Namangha sina Torky at Gurky. Napakaganda ng tolda mo, Kuya. Pero naubos ang oras mo sa pagbuo nito. Hindi ka na nakipaglaro sa amin. Nang sumapit ang gabi at lumubog ang araw, nagpasya ang tatlong munting baboy na pumunta sa carrot party sa kagubatan. Siyempre, palihim silang sinundan ng lobo. Marami silang nakilalang kuneho sa party. Siyempre dahil ito ay carrot party. Oh, parang ang saya ng party ah. Gusto ko matikman ng mga karot. Masayang nakihalubilo ang magkakapatid sa mga kuneho ng ilang oras. Magsaya kayo, piggies. Bukas, ako naman ang masisiyahan kapag pinagpiestahan ko na kayo. Nang matapos ang party, ramdam ng magkakapatid ang pagod at bumalik na sila sa kanilang maliit na kampo. Buong magdamag na naghintay ng pagkakataon ang masamang lobo. Sa ikalawang araw nila sa kampo, nagising si Gurky sa boses na galing sa labas. Sa bilang ng 3, lumabas ka, maliit na piggy. Dahil sa isang ihip lang, sisirain ko ang tolda mo. Matibay ang tolda ko. Wala kang magagawa. Okay, sige ah. 1, 2, 3. Huminga ng malalim ang lobo at hinipan niya ang lahat ng mga dahon ng tolda hanggang sa walang natira. Mabuti at ligtas ang buhay ni Gurky at agad siyang tumakbo sa tolda ng gitnang kapatid. Maya-maya pa, dumating na ang lobo sa harap ng toldang tambo na gawa ni Torky. Alam kong nandyan kayong dalawa. Lumabas na kayo mga piggies. Dahil sa isang ihip lang, sisirain ko ang tolda nyo. Hindi masisira ang tolda ko. Okay, sige. 1, 2, 3. Muli ay huminga ng malalim ang lobo at hinipan niya ang tolda. Nasira ang tambong tolda at nagliparan lahat. Mabuti at ligtas sina Gurky at Torky at mabilis silang tumakbo sa tolda ni Kuya Porky nila.
kuya, tulungan mo kami. Sinira ng lobo ang mga tolda namin. At ngayon, pupunta siya dito. Kung ganun, dapat tayong kumilos agad. Sumama kayo sa akin. Tulong-tulong sila na naghukay ng malalim na butas sa harap ng tolda ni Porky. Sobrang lalim na gumamit pa sila ng hagdan para makaalis sa hukay. Tapos ay tinakpan nila ito ng telang mukhang lupa. Sa huli ay pumasok sila sa tolda na gawa sa matitibay na sanga. Sakto nang natapos sila, saka dumating ang gutom na lobo malapit sa tolda ni Porky. Sa bilang ng 3, lumabas kayo mga pigis. Dahil sa isang ihip lang, sisirain ko ang tolda nyo. Huwag mong sayangin ang oras mo, masamang lobo. Hindi mo masisira ang toldang ito. Tingnan natin. 1, 2, 3. Humihip pang lobo. Pero walang nangyari sa tolda. Lumapit ng isang hakbang ang lobo at humihip ulit. Pero ganun pa din, hindi man lang natinag ang tolda. Isang hakbang pa ng lobo palapit sa tolda at nahulog siya sa butas na hinukay ng mga baboy. Nang makitang lumusot ang lobo sa butas, naglabasan ang mga baboy sa tolda at dumaan sila sa gilid ng hukay. Dahil dito ay umuwi na ang magkakapatid na baboy upang ikwento sa kanilang ina ang nangyari. Nay, tama ka po. Dapat mas naging maingat kami sa camping. Susuriin muna natin ang kapaligiran bago mag-camping. At ano man ang mangyari, dapat nating gawing matibay ang mga tolda. Tama. Mahigpit na niyakap ng inang baboy ang kanyang mga biik. At sa natirang mga araw ng bakasyon nila, doon na lang sila sa bahay naglaro at nagsaya. Isang inahing baboy at ang kanyang 3 biik ay nakatira sa isang maliit na kubo sa liblib ng kagubatan. Isang araw, tinawag ni inang baboy ang kanyang mga anak. Gusto niyo bang gumawa tayo ng pizza ngayon? Yehey! Opo! Pero kulang tayo ng ilang sangkap tulad ng mais, sibuyas at kamatis. Kaming magkakapatid na po ang mangunguha ng mga kulang na sangkap, nanay. Huwag pong mag-aalala. Babalik kami kaagad. Kaya tuwang-tuwang lumabas ang 3 munting baboy. Nagpasya silang maghiwa-hiwalay dahil magkakaiba ang lugar na pagkukunan ng mga sangkap. Ang isa ay nagpunta sa maisan, ang isa sa taniman ng sibuyas, at ang isa ay sa bukid ng kamatis. Samantala sa kagubatan, ang malaking masamang lobo ay naghahanap ng mapapakain niya sa kumakalam niyang tiyan. Aba, ang amoy na yun. Baboy! Oo, amoy nga ng baboy! Nang makita ang maliit na baboy na si Gurky, sinundan siya ng lobo. Nang mapansin ng lobo na papunta ang baboy sa taniman ng sibuyas, inunahan niya ito at nagtago sa likod ng matataas na dahon. Ilang sandali pa ay dumating si Gurky sa taniman ng sibuyas. Isa-isa niyang inamoy ang mga sibuyas upang malaman kung matamis o hindi. At nang kukuha siya ng isa pang sibuyas, nahawakan niya ang tenga ng lobo. Hello, Piggy! Lobo! Tulong! Shh! Kalma lang, bata. Anong ginagawa mo dito sa bukid ng sibuyas? Sinabi ni Gurky na nangunguha siya ng mga sibuyas para sa pizza. Nang maamoy ng lobo ang sibuyas, naluha ang mga mata niya. Sinabi ng lobo na maanghang ang mga sibuyas na yun, kaya bibigyan na lang niya ang baboy ng pinakamatamis na sibuyas. Ngunit kailangan niyang sumama sa bahay ng lobo. Tinanggap ni Gurky ang alok ng lobo at sabay silang umalis doon.
Tanghali na nang marating ng gitnang kapatid na si Torky ang maisan. Ngunit ang mga bunga ng mais ay mas mataas kaysa sa kanya. Kaya pinagpatong-patong ni Torky ang ilang mga bato para maabot niya ang mais. Kukuha na sana siya ng isa, ngunit nawalan siya ng balanse at natumba sa kandungan ng lobo. Ah! Saklolo! May lobo! Maingat na ibinaba ng lobo si Torky at sinabi na huwag matakot. Anong ginagawa mo dito, Piggy? Muntik ka nang masaktan. Kukuha ko ng mga mais para sa pizza. Mukhang mabibigo ka lang, Piggy. Kaninang umaga kasi, nakuha ko na ang pinakamagagandang mais. Matangkad ako eh. Sumama ka sa akin at ibibigay ko na lang sa'yo. Tuwang-tuwa ang munting baboy sa kabutihang loob ng lobo. Mas mabuti nga siguro. Kulang pa ako sa tangkad para mamitas ng mais eh. Sumama rin si Torky sa lobo. Magdadapit hapon na. Si Porky, ang panganay na baboy, ay namimitas ng mga kamatis sa malaking bukid. Ang bango ng mga hinog na kamatis na kumakain na siya doon. Mas marami pa ang nakain ni Porky kaysa sa nasa kanyang basket. Habang masaya siyang pagala-gala sa bukid, nauntog siya sa isang kahoy at bumagsak sa lupa. Pagtingala niya ay naroon ang masamang lobo bilang isang panakot sa mga ibon. Ah! Tulong! Totoong lobo! Hoy, Piggy, kalma lang. Hindi kita sasaktan. Hindi ako naniniwala. Ikaw ang malaking masamang lobo. Tinanong ni Porky ang lobo kung bakit siya nakatayo sa kamatisan bilang panakot sa ibon. Sinabi ng lobo na tinutulungan niya ang mga magsasaka kapag wala siyang masyadong ginagawa. Naunawaan ng baboy ang mabuting hangarin ng lobo. Bakit ka ba nandito, munting baboy? Kasi namimitas ako ng mga kamatis para sa pizza. Pizza? Paborito ko yon. Pero kulang ang sangkap kung kamatis lang. Kailangan mo din ng keso, kabote, sili, at ang pinaka-importante. Ano? Ang pinakamahalagang bagay ay oven, Piggy. Oven! Kung wala kang malaking oven, masasayang lang ang mga sangkap mo. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sumang-ayon ang baboy sa lobo dahil ang oven sa bahay nila ay maliit lang at hindi masyadong umiinit. Halika, doon tayo magluto ng pizza sa oven ko. Siguradong madami ang magagawa natin. Tinanggap ni Porky ang paanyaya ng lobo at sabay silang umalis. Nang lumubog na ang araw, sumilip sa labas ang inang baboy at balisang naghintay sa pag-uwi ng mga anak. Samantala, maririnig mula sa lungga ng lobo ang pag-iyak ng magkakapatid na baboy. Tulong! Saklolo! Tulong! Kinulong pala ng masamang lobo ang magkakapatid na baboy sa isang hawla sa loob ng yungib para lamunin sila. Inayos niya ang mga panggatong sa kanyang panghorno at sinindihan ito. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, ang paborito kong pizza ay pizza na may baboy. Sa takot ay nagyakapan ng magkakapatid na baboy. Habang ginagatungan ng lobo ang oven para lumakas ang apoy, napansin ni Porky ang bukas na sako ng harina sa gilid. Hinilan niya ito kahit nahihirapan. Kumuha ng malaking dakot ng harina at hinati ito sa kamay ng mga kapatid. Nang buksan ng masamang lobo ang hawla upang lutuin na ang mga baboy sa oven, sabay-sabay nilang sinaboy ang harina sa mukha ng lobo. Aray, mata ko! Nasaan kayo? Hindi ako makakita! Ano to mga baboy? Walang makita ang lobo dahil sa harina na pumuwing sa mga mata niya. Sinamantala ito ni Torky at mabilis na tinulak ang lobo papasok sa kulungan. At ang bunso na si Gurky ang nagkandado ng hawla. Ano nga yung sinabi mo? Pizza na may baboy, ha? Manigas ka ngayon dyan. Akala mo ha? Baka sa gutom may maisipan mo na magpakabait. Ngayon, kami naman nakakain ng masarap na pizza.
Halika na mga kapatid. Huwag! Huwag kayong umalis. Huwag niyo akong iwanang nakakulong dito. Nakauwi na sa wakas ang magkakapatid na baboy. Nadala ang lahat ng sangkap na kailangan. Napakasaya ng inang baboy nang makita ang mga biik niya. Oh, di ba mangunguha lang kayo ng sibuyas, mais at kamatis? Bakit ginabi na kayo? Sobrang nag-alala ako. Kinuwento ng mga baboy sa kanilang ina kung ano ang nangyari sa bawat isa sa kanila habang gumagawa sila ng pizza na mabango at masarap. Mula sa araw na iyon, nangako sina Gurky, Torky at Porky sa kanilang ina na hinding-hindi na sila tatanggap ng anumang bagay mula sa mga estranghero nang hindi nagpapaalam sa kanya. Sa kabilang banda, ang malaking masamang lobo ay nakontento na lang sa amoy ng pizza na nanggagaling sa malayo. Noong unang panahon, sa isang kagubatan nakatira ang isang maliit na daga. Sa kalapit na kuweba ay may isang malaking oso na ilang buwan nang natutulog at napakalakas humilik. Isang araw, pinuntahan ng maliit na daga ang oso upang gisingin ito dahil hindi siya makatulog sa maingay na paghihilik nito. Ginoong oso! Huy, ginoong oso! Gising! Tag-araw na po. Pwede ka nang gumising ngayon. Ngunit hindi pa rin nagising ang oso. Bumalik ang maliit na daga at sa pagkakataong ito, may dala siyang torotot. Hinipan niya ito ng malakas. Ngunit natulog pa rin ang oso. Habang puyat na gumagala sa kagubatan ng munting daga, kinausap siya ng ilang kaibigang hayop. Anong nangyari, munting daga? Bakit ka malungkot? Ay, kasi naman, buong taglamig hindi ako makatulog sa hilik ng oso. Tag-init na pero tulog pa rin. Baka matulungan ka ng leon, ang hari ng kagubatan. Ano? Bakit ko naman siya kakausapin? Dahil napakalakas umungal ng leon na lahat ay napapatalon sa lakas ng boses niya. Bagamat medyo natakot ang munting daga, pumunta siya sa leon, ang hari ng kagubatan, para humingi ng tulong sa kanya. Natutulog noon ang leon sa harap ng kanyang kuweba. Natakot ang daga nang makita niya ang makapangyarihang hayop, kaya nagpa siyang umuwi na lang. Ngunit hindi sinasadyang may natapakan siyang isang sanga. Nagising ang malaking pusa sa maliit na tunog na narinig niya. Anong ingay yun? Anong ginagawa mo sa harap ng kuweba ko? Hari ng kagubatan. Pasensya na po sa istorbo kasi, hihingi po sana ako ng tulong. Hindi ka nga sapat para maituring ko merienda, maliit na daga. Bakit naman kita tutulungan? Kamahalang leon, hihilingin ko pong gisingin mo ang kapitbahay kong oso na hindi magising sa matagal na pagtulog. Nagawa ko ng lahat para gisingin siya. At dahil maliit ako, maliit din ang boses ko. Pero isang ungal mo lang, malulutas ito. Wala akong oras para sa maliit at walang kwentang daga na tulad mo. Ako ang hari ng kagubatan. Lumayo ang leon nang hindi tinutulungan ng daga. Pumunta siya sa kung saan walang makakakita sa kanya. Sumandal siya sa puno at nagkamot na parang baliw. Kating-kati ang leon pero ayaw niyang may makakakita sa kanya ng ganito dahil siya ang hari ng kagubatan. Pauwi na ang malungkot na daga nang may marinig siyang paghinga mula sa liblib ng gubat. Nang mag-usisa siya sa pinanggalingan ng boses, nakita niya ang leon. Higit pa dito, kinakalkal ng leon ang sarili nang walang tigil. Agad na lumapit ang daga sa leon. Pagkakita sa kanya ng leon, tumigil ito sa pagkakamot. Ngunit ang totoo ay tinitiis niya lang ang pangangati. Ginoong leon? Anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, daga. Hindi ko alam. Hindi ko mapigilan naman pangangati ng likod ko.
Ang kati! Wala kang nakita o narinig ngayon, daga. Nagkakaintindihan ba tayo? Tiningnang mabuti ng daga ang leon at nakita niya ang grupo ng maliliit na pulgas na nagtatalunan sa balahibo nito. Naunawaan ng daga kung bakit nangangati ang malaking pusa. May pulgas ka. Tutulungan kita. Paano mo ko tutulungan? Isa ka lang, daga. Hayaan mo na ako. Ang kati. Buong tapang na tumalon ng daga sa kanya. Hindi pinapansin ang pagsusungit nito. Anong ginagawa mo? Lubayan mo ako. Gumapang ang daga sa makapal na balahibo at isa-isang itinapon ng mga pulgas. Ngunit nagpalala ito sa sitwasyon ng leon. Nagkamot ito kung saan nandoon ng daga. Ay! Uy! Aray! Hindi nakayanan ng leon ang kati, kaya sumandal siya sa puno at nagkuskus ng likod, pakanan at pakaliwa. Ako naman, muntik na akong madurog. Hindi ko mapigilan. Ang kati kasi. Pag kumikilos ka, lalo akong nangangati. Tumakbo ang leon sa malapit na lawa at mabilis na tumalon sa tubig. Muntik nang malunod ang daga na nasa likod niya. Ginoong Leon, umahon ka sa tubig. Malulunod ako. Umalis nga ang leon sa lawa, ngunit pag-ahon ay nagpagpag ito. Niyugyug nito ang katawan ng napakalakas at napakabilis na nahirapang maglambitin ng daga sa walang pakialam na leon. Malapit ko na matanggal lahat ng makati, Ginoong Leon. Konti na lang sa kaliwa. Pinigilan ng leon ang kanyang sarili, kaya naitapon ng daga ang mga natirang pulgas sa leon. Ano, makati pa ba? Parang... Aba, nawala nga ang kati. Dahil naalis ko na lahat ng pulgas sa'yo, sir. Napahiya ang leon sa pagiging bastos niya. Nang humingi ka sa akin ng tulong, tinanggihan at minaliit kita, daga. Pero ginawa mo pa rin ang lahat ng iyong makakaya para iligtas ako sa mahirap na sitwasyong ito. Salamat. Walang anuman, Ginoong Leon. Halika, sumakay ka sa likod ko at ihahatid na kita. Pagdating nila sa tahanan ng daga, nakarinig sila ng malalakas na hilik na umaalingaw-ngaw mula sa kuweba ng oso. Ha? Ano ang ingay na yun? Pumasok sila sa kuweba. Tama ka nga, daga. Dumating na ang tag-araw at natutulog pa rin itong malaking oso. Huminga ng malalim ang hari ng kagubatan at umungal ng napakalakas sa tainan ng malaking oso na nayanig ang mga bato sa kuweba. Salamat sa malakas na dagundong ito. Sa wakas ay nagising ang oso at tumakbo palabas. Ha? Anong nangyari? May sakon na ba? Anong ganap? Tag-init na ba? Ang araw lumabas na? Asan na? Habang pinagtatawanan ng mga hayop sa kagubatan ng hangal na malaking oso, masayang-masaya naman ang munting daga na sa wakas ay tapos na ang paghihilik. Isang araw, ang maliit na baboy na si Gurki ay malungkot na nakaupo sa hardin. Nilapitan siya ng panganay na kapatid na si Porky. Anong problema, Gurki? Bakit ka malungkot? Naiinip kasi ako, Kuya Porky. Wala akong maisip na pwedeng gawin. Ay. Teka, may naisip akong magandang ideya. Ano yun, Kuya? Maglaro sa putikan? Ayoko nun eh. Hindi. Nung bata kasi ako tulad mo, pumunta ako sa tinatawag na lungsod. May malaking karnabal doon na maraming pailaw. Gusto mo punta tayo dun? Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng kaluskos. Natakot sila nung una, pero nagpatuloy lang sila sa pagkukwentuhan. Yehey! Pupunta kaming karnabal.
Narinig ng gitnang kapatid na si Torky ang kagalakan ni Gurky, kaya sasama rin siya sa kanila. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ulit ng kaluskos. Hindi nila napansin na nakikinig sa kanila ang lobo sa likod ng mga palumpong. Pupunta kayo sa lungsod at magsasaya sa karnabal, ha? E di huhulihin ko kayo sa daan at ipapakita ko sa inyo kung paano magsaya. Pero medyo malayo at delikado ang daan. Mag-iingat tayo at poprotektahan natin ang ating sarili. Sige na kuya, tara na. Kaya umalis patungo sa lungsod ang tatlong munting baboy. At agad namang sinundan sila ng masamang lobo. Mahaba ang nilakbay nila sa kagubatan, kaya pagod na pagod sila. Kanina pa tayo naglalakad. Ang sakit na ng paa ko. Pahinga muna tayo. Tulong-tulong na gumawa ng tolda ang magkakapatid, nagawa sa dahon at mga sanga ng puno. Doon sila natulog ng mahimbing. Sa kabilang banda, ang lobo na sinusundan ng pang-amoy niya sa mga baboy ay naglalakad pa rin. Nasaan ang mga baboy na yon? Pagkalipas ng ilang oras, nagutom ang maliit na baboy. Lumabas siya ng tolda para maghanap ng pagkain. Hindi na niya inistorbo ang pahinga ng mga kapatid. May nakita siyang puno ng mansanas. Inakyat niya ito at akmang pipitas na siya ng mansanas. Biglang sumulpot ang lobo. Ito ba ang gusto mo, munting baboy? Tulong! May lobo! Muntik nang mahuli ng lobo si Gurky. Nakawala lang ito sa mga bisig ng lobo at nakatakbo sa kanyang mga kapatid. Mga kuya, gising na! Nandito ang lobo! Nasa labas ang lobo! Nagyakapan ng tatlong munting baboy sa takot. Papasukin niyo ako dyan sa loob, mga pigis. Kung hindi ay hihipan ko ng hihipan ang inyong tolda. Walang magagawa ang ihip mo. Matibay ito. Pagkasabi nito, hinipan nga ng lobo ang tolda at nawasak ito. Nasindak ang tatlong munting baboy. Paano na kayo ngayon, mga baboy? Sa halip na sumagot, tumuro si Torky sa puno sa likod ng lobo. Tingnan niyo! Yun ba ay Malaking oso? Ano? Ha? Oso? Asan yun? Nang magambala ang lobo, mabilis na tumakas ang mga baboy. Maya-maya, nakakita sila ng isang maliit na abandonadong kamalig. Tignan niyo mga kapatid, may bukid. Halika, doon tayo magtago. Isa-isang tumalon ng magkakapatid sa tumpok ng dayami para magtago. Ngunit hindi napansin ni Gurky na naiwan ang kanyang sombrero sa ibabaw ng dayami. Samantala, ang gutom na lobo ay pinaghahanap na sila kung saan-saan. Nang makita niya ang kamalig, naisip niya na baka makakuha siya ng makakain doon. Papasok na sana siya nang makita niya ang tumpok ng dayami sa gilid at isang maliit na sombrero sa ibabaw nito. Malamang nandito lang ang mga pigis na yon. Nahanap ko na kayo. Habang tahimik ang mga baboy sa pinagtataguan, muli silang nakarinig ng kaluskos. Ha? Nahanap pa niya tayo? Shhh! Tumahimik tayo. Naisipan ng lobo na magpanggap bilang isang magsasaka na dumating sa kanyang bahay. Napakahirap maging matanda. Sana may tumulong sa akin na dalhin sa bahay ang mga pinamili ko. Tahimik na nakikiramdam ang maliliit na baboy. Tapos ay bibigyan ko sila ng maraming pagkain. Kuya, siguro yun ang magsasaka. Kung tutulungan natin siya, pakakainin daw niya tayo. Hindi, baka yung lobo yun. Huwag na tayong lumabas. Hindi niyo na talaga tutulungan ng magsasaka, ha? E di hihipan ko ng hihipan ng mga dayami. Huminga ng malalim ang lobo at humihip ng malakas. Nang lumipad ang mga dayami, nagmamadaling tumakas ang magkakapatid. Halika dito! Kakainin ko kayo! Ngunit naligaw ng landas ang tatlong munting baboy hanggang sa nakarating sila sa tuktok ng bundok.
at may nakasalubong silang nagugutom na hyena. Wow! Dumating sa akin ang pagkain ko! Lakas loob na humarang si Porky upang protektahan ang kanyang mga kapatid. Lumayo ka sa amin, hyena! Sa sandaling iyon ay nakakita naman ng buwitre si Torky. Kuya, tignan mo, isang buitre! Dahil ang maliliit na baboy ay napakalayo sa bahay nila, nakita sila ng mababangis na hayop bilang biktima. Takot na takot ang magkakapatid. Hindi nila alam kung paano pupuksain ng mga ito. Habang nag-iisip ang hyena kung alin ang unang lalamunin, bigla siyang tumakbo papunta kay Gurky. Noon nagpakita ang lobo. Tumalon siya sa harap ng hyena. Lubayan mo sila! Nasundan ng lobo ang mga baboy mula sa bukid. Ngunit sa pagkakataong ito, kinalaban niya ang hyena para protektahan ang mga baboy. Gamit ang nakakatakot niyang mga kuko, mabilis niyang naitaboy ang hyena. Ngunit may panganib pa. Lobo, ingat! Sasalakay ang buitre! Binukan ng buwitre ang pakpak niya at mabilis na lulusob patungo sa mga baboy. Gamit naman ang kanyang nakakakilabot na boses, malakas na umalulong ang lobo. Natakot ang buwitre sa alulong ng lobo, kaya lumihis ito ng lipad. Sa tindi ng takot nila sa buwitre, nahulog ang mga baboy sa bangin. Nahulog kami! Tulong! Mabilis na sumaklolo ang lobo at sinagip ang mga baboy. Hinila niya silang lahat pa itaas gamit ang kanyang malakas na braso. Salamat, Lobo. Pero bakit mo kami tinulungan? Dahil ako lang ang kakain sa inyo mga piggies. Umuwi na nga kayo. Kumanan kayo sa may batong iyon. Papunta yon sa bahay nyo. Mag-iingat na kayo ngayon ha. Ang mga baboy na niligtas ng lobo matapos maglakad ng ilang oras sa direksyon na sinabi ng lobo, sa wakas ay nakarating din sa bahay nila. Nangako sila na hinding-hindi na sila maglalakad sa mapanganib na daan nang walang kasamang matanda. Kinabukasan, may kumatok. Piggies, pagbuksan at papasukin niyo ako. Kung hindi ay hihipan ko ng hihipan ang bahay niyo. Sa bilang ng 3. Alam mong hindi mo na kayang sirain to. Hindi kayo naniniwala? 1, 2, 3. Mula nung mapanganib na araw na iyon, ang 3 munting baboy at ang masamang lobo ay naunawaan ang kahalagahan ng sama-samang paglaban sa panganib at ipinagpatuloy nila ang buhay na masaya. Nang umagang iyon, tuwang-tuwa si Goldilocks dahil sasakay siya sa bagong bili na bisikleta. Regalo ito sa kanya ng nanay niya. Ingat ka anak ha, huwag masyadong lalayo. Pagsakay ni Goldilocks sa bisikleta, gumewang-gewang siya sa simula pero nang ipedal niya ito, para na siyang lumilipad. Napakabilis niyang magbisikleta at nang binagalan na niya sandali, pagtingin niya sa paligid, hindi na niya alam ang lugar na iyon. Ha? Sana ba ako? Ito ay bahagi ng kagubatan na di ko pa napupuntahan. Nang mapagtanto ni Goldilocks na napalayo na siya sa bahay, medyo naalarma siya at nagpa siyang bumalik. Habang matulin siyang nagbibisikleta, biglang may narinig siyang putok. Tumilapon siya sa tabi at ang bisikleta niya sa kabila ng daan. Aray! Ang sakit ng tuhod ko! Umiyak si Goldilocks dahil nawawala siya at dahil pumutok ang gulong ng bisikleta. Ngunit hindi lang si Goldilocks ang umiiyak. Tumayo siya para makita yung umiiyak bukod sa kanya. Inilakad niya ang bisikleta patungo sa kung saan nanggagaling ang pag-iyak. Sa di kalayuan, may nakita siyang maliit na baboy na humihikbi. Piggy? Ha? Oh, sino ka?
Huwag kang matakot. Ako si Goldilocks. Bakit ka umiiyak, munting baboy? Yung skateboard ko. Nawala yung skateboard ko. Tahana, tingnan mo pumutok ang gulong ng bisikleta ko. Umiyak din ako, pero hindi naman naayos ng pag-iyak ang gulong. Nang makita ng baboy ang na-flat na gulong, nakalimutan niya ang tungkol sa skateboard at medyo kumalma. Ang ganda naman ng bike niya yan. Maganda nga, pero di ko na alam ang daan pa uwi. Kailangan kong makabalik bago gumabi. Panandali ang nawala sa isip ng munting baboy ang skateboard niya dahil naawa siya kay Goldilocks. Sinabi niya na kabisado niya ang mga daan sa kagubatan, kaya tutulungan niya siya. At baka mahanap rin niya ang skateboard habang daan. Kaya naglakad na sina Goldilocks at Gurky. Pagkaraan ng ilang sandali, isang higanting lobo ang lumitaw sa kanilang harapan. Ang lobo! Huwag kang matakot, Piggy. Baka may nawala rin sa kanya. Hello po, lobo. Dahan-dahang lumapit sa kanila ang gutom na lobo. Oo, nawala ang pagkain ko. Pero palagay ko ay natagpuan ko na. Sino kaya sa inyo yung dalawang mauuna sa tiyan ko? Napagtanto ni Goldilocks ang masamang hangarin ng lobo. Natakot siya, ngunit humarang siya upang protektahan ng maliit na baboy. Sa oras na ito, may mga mangangaso sa gubat na naghahanap ng mga lobo. Mahuhuli ka nila. Napaatras ng 2 hakbang ang lobo. Mga ngaso? Takot na takot ako. Mabilis na sinunggaban sila ng lobo, pero nakapiglas ang maliit na baboy at nakatakas. Ngunit mahigpit ang hawak ng lobo kay Goldilocks. Saklolo! Tulong! Nahuli ako ng lobo! Tumakbo ang lobo sa kanyang lungga na bitbit si Goldilocks. Kakainin kita. Pero papalikan ko at huhulihin ko ang Piggy na yon. Bagamat hinabol sila ni Gurky, di niya ito inabutan dahil hindi siya kasing bilis. Kaya umuwi siya para humingi ng tulong sa mga kuya niya. Samantala, tinali ng sakim na lobo si Goldilocks sa bato doon sa kanyang lungga. Ayan, munting bata. Maghintay ka dito. Huhulihin ko lang yung Piggy. At pagpepiestahan ko kayo mamayang gabi. Nang lalabas na ang lobo, nakita ni Goldilocks ang skateboard sa sulok ng kuweba. Ang skateboard? Yan ay skateboard ni Gurky. Ikaw pala ang magnanakaw niyan. Nagalit ang lobo kay Goldilocks dahil tinawag siyang magnanakaw. Kinuha niya ang skateboard, sumakay siya dito at masayang pinagulong ito pakaliwat kanan. Akin na ang skateboard na to ngayon. Iuukit ko pa ang pangalan ko dito gamit ang matalas kong kuko. Woohoo! Yahoo! Maya-maya, si Gurky at ang kanyang mga kapatid ay nakarating na sa kuweba. Ngunit dahil masaya ang lobo sa skateboard, hindi niya sila napansin. Tahimik na lumapit si Gurky kay Goldilocks. Piggy, naparito ka ba para iligtas ako? Oo, wag kang maingay, Goldilocks. Mabilis na kinalaga ni Gurky si Goldilocks. Nang magsawa ang lobo, dinampot niya ang skateboard at nakita niyang magkasama sina Goldilocks at Gurky. Aba, ninanakaw pa ng baboy ang pagkain ko? Yung skateboard ko! Yan ang skateboard ko! Andito pala! Kinuha mo, lobo! Hinagis ng lobo ang skateboard sa tabi para hulihin si Goldilocks at ang baboy. Hinahabol sila ng lobo nang pumasok ang mga kuya ni Gurky. Hinagisa nila ang lobo ng maliliit at matitinik na baon nilang kastanyas. Nang matapakan ng lobo ang mga ito, natisod siya at natumbas sa lupa. Ano ang mga ito? Ang sakit Halika kayo dito mga baboy. Huhulihin ko kayo. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa lobo. Bumangon siya. Hinabol niya ang magkapatid kahit na may kumapit sa kanya na matitinik na kastanyas. Kinuha ni Gurky ang skateboard at
Sinakay niya si Goldilocks at ang kanyang mga kapatid. Nakatakas tayo! Ang galing natin! Ang saya! Yay! Napatingin na lang ang lobo sa papalayong mga baboy at kay Goldilocks. Huli na nang mapagtanto ng lobo na ang pagkuha ng mga bagay na hindi niya pag-aari ay isang masamang gawain. Pagdating ni na Goldilocks sa bahay ng mga baboy, isang sorpresa ang naghihintay para sa kanya. O sige, tanggalin mo na ang takip. Nang iangat ni Goldilocks ang takip, nakita niya ang kanyang bisikleta na naayos na. Tuwang-tuwa siya. Oh, inayos niyo yung gulong! Salamat mga piggies! Sumakay si Gurky sa skateboard at sumakay naman si Goldilocks sa bisikleta. Pauwi na sa kanila. Mula sa araw na iyon, ang munting baboy at si Goldilocks ay naging matalik na magkaibigan.